Hi guys, nandito tayo sa talyer ni Kuya Lucio. Ngayon nagpapagawa tayo ng sidecar para sa Q1 natin, okay? So ito yung pinakakaha niya, yan. Tapos ito yung gulong niyan, yan. Ganyan magiging itsura niyan. Ito yung harapan. Ayos ba? Oh. Siyempre, nandito yung Q1 natin. Ayan. Yung ginawa natin ng isang araw. So, yan, parang nasa basurahan lang. Pero okay lang yan. Lilinisin ko rin yan. So, yan. So, ito pala si Kuya Lucio. Yan, magaling na welder natin. Yan. Minamakap na yung gulong dun sa gilid. Ayos, ano. So, update ko kayo sa progress nito, mga another 2 days siguro tapos na to. Ito yung helper niya, anak niya rin. So, all around din yan. Si Marlon. Guys, good morning, good day, good afternoon, good evening to everyone. Nandito tayo kina Lucy Welding Shop. Ayan. So, ayan, ko-collect na natin yung Fido Q1 natin na may sidecar. Ayos ba? Hindi pa 100% ano. So lalagyan ko pa yan ng tapakan dito, tapos upuan diyan. Tapos after nun pipinturahan ko pa yan. So ayan, walkthrough muna tayo mabilisan bago tayo umuwi ng bahay natin. Ayan. Sana umabot kasi we will be traveling for 23 kilometers. So sana hindi tayo magtulak. So ito yung likuran niya. Maganda pagkakagawa ni Kuya. Pulido. Kasi ano to sanay na to gumawa ng sidecar eh. Siya yung nag-iisang gumagawa ng sidecar dito, si Mang Lucio. Parang 40 years na yata siya dito. Okay. So mamaya titingnan natin yung top speed kapag may sidecar na. So nung una, ang top speed nito is 40 kph using block controller. So ngayon, tingnan natin kung ano top speed kapag may sidecar na. At the same time, tingnan natin kung aabot yung ride natin 23 kilometers, no? Kasi nung dati wala pang sidecar, single pa lang. Kaya nito ng 40 kilometers. Yung battery ko na 48 volts. Yan, 48 volts, 17.5 Ah using Sanyo. Okay. Sige na, mamaya na ulit guys. Hi guys, so on the road na tayo, no? So mag-start tayo as 53.1 volts. So nandito pa rin tayo sa welding shop ni Manong Lucio, okay? So, ayan yung tindahan niya. So, ayan yung babaktasin natin. Okay, so 53.1 volts. Traveling for ilan to? Okay ba guys? So yan, so mamaya titest natin yung top speed nito. Off ko muna. Hi guys, so today nandito tayo sa may crossing malapit. So try natin yung top speed niya since merong dito na ampun. Mamaya na tayo mag-test ng top speed kasi maambon eh, mababasa tayo. So lipat muna tayo ng pwesto. Actually pwede rin namang mag-test ng top speed. Ayan, konti lang pala. Dito tayo sa may spalto na daan para
para maganda i-test natin ng top speed. Hi guys, so yan, magte-test na tayo ng top speed. Punta tayo dito sa Spalto. Kaya natin ito konti. Hi guys, so yan, magte-test na tayo ng top speed. Punta tayo dito sa Spalto. Kaya natin ito konti. So gamit ang Google Maps, so nakikita natin 11 kph. Ayan. So bilisan natin ng konti. 13, 14. Ayan. So 24. Actually may isasagad pa oh. 29. 31. Medyo pataas pa ito ng konti ano. Pero feeling ko may isasagad pa siya. Siguro kaya to at least 35. Ayan o, sagad na throttle niyan, 31 using Google Maps, Google Navigation. Okay, so 31 kph. Lipat tayo dun sa sa video natin. Ayan. So ito, medyo patas-patag na to. Ayan, try natin kung ilan. Talaga, no? So 31 yung top speed niya kapag may sidecar tayo. Pero take note, wala pa akong karga, no? Wala akong angkas. Tapos wala pa tong flooring. So dadagdagan ko pa to ng flooring na siguro tabla or kabayan na lang. Pero for now, ito yung recorded top speed natin. So 31. Okay. Alright, thank you for tuning in guys. So check natin kapag fully loaded na yung sidecar natin. Tingnan natin kung anong magiging top speed. Okay, share ko lang yung view ko. Nakikita nyo so meron tayong tinatawag na Maharlika Highway. Ito yun. So mahaba to hanggang San Ricardo, Southern Leyte. Okay. Yan, so medyo umambon-ambon pero okay lang yan. Kaya ng video natin yan. Wala, umulan na. Silang muna tayo. Umulan na guys, silong muna tayo kasi electric ng gamit natin. Baka mamaya mabasa yung battery, hindi pa to fully unclosed. So ayan muna. Tingin muna tayo sa kapaligiran. Ayan. Daming puno. Okay. Hi guys, so medyo nangangalahati na tayo. So ito na yung bike natin. So hindi pala nangangalahati, nakaka 7 kilometers na tayo. So ito pa yung voltahe natin. So 51.8. So ayan, okay pa. Kaya pa. So pahinga muna tayo saglit. So ayan, so enjoy nyo muna yung view. Ito yung view ko dito. Ayan. Ayan, so national road to Pero dito lang tayo sa gilid para hindi tayo makaabala dun sa mga mabibilis na sasakyan. Okay. So ayan, so okay na. Tapos na pahinga.
Diretso ulit. Guys, dun sa naku-curious kung nasan ako, ano? So, nandun ako sa kilometer 1024, Maak Bridge. Ibig sabihin yan, 1,047 ang layo ko sa Luneta Park. Okay? So, ganyan ako kalayo sa sibilisasyon. So, yan yung view natin ngayon. Yan. Okay. So, ito yung e-bike natin. So, malapit na, konti na lang. At makakarating din tayo sa ating patutunguhan. Natin ngayon. Yan. Oh, okay. So, full bottle gear. Para di tayo mainitan ng bahagya. Okay. Hi guys, so ayan, nandito na tayo sa kilometer 1025, Libagon. 10 kilometers na lang, nasa Libagon na tayo. Actually, etong view na to, etong scene na to, maganda sana dito ngayon. Kaso medyo makulimlim, ano? Pero maganda na rin makulimlim kasi hindi masyadong mainit yung biyahe natin. Pero kapag maaraw to, kitang-kita mo yung mga palayan dyan. Maganda yung kulay niya, matingkad. Yung bundok na yan, kitang-kita mo, malinaw. Okay? So, ayan. Siguro mga 17 kilometers na lang, nasa bahay na tayo. Okay? Stop over muna guys kasi merong merong traktora dito. Si kuya, oh. Ayan, oh. Lalabas. Ewan ko, saan ako dadaan dito? Tay tayo dyan. Stop over, guys, stop over muna tayo dito ah. May nakita tayong for sale na yun, oh. SB Ana R2023 GHz Libagon. Ganda, no? Tanong natin kung magkano. Wait lang. Good morning. Curious lang, magkano yung boat na binibenta nyo? 450,000. May makina yan. Anong top speed niya? Ano po yung top speed? Top speed. Pinakamabilis na kayang takbuhin. Pero yung outboard niya is 40 horsepower. 40 horsepower. Suzuki. Okay, sige, search ko na lang. 450,000. Tapos, Included na yung trailer. yung trailer. Tapos, built siya last year. Or matagal na. Delete last year, 2022? 2022. Oh, okay. Hindi nyo nagamit o nagamit nyo? Nagamit namin twice. Twice lang. Pero yung makina ngayon wala, nasa loob. Oh, okay. 450,000. Ba't di nyo na ginagamit? Mabigat kasi. Mabigat. Kaya stop na. Pero for lang siya? For leisure or? Leisure. Leisure lang talaga. Hindi siya pwede sa fishing. Kailangan pa ng permit yan. Kailangan ng permit. Okay. Sige, na-curious lang ako. 450,000. Last price nun? Depende lang po sa owner. Depende sa owner. Hindi ko yung owner. Na lang, ha? Hindi ko yung owner. Anak lang. Anak na. Owner ka na rin. Sige, salamat 450,000. So guys, 450,000. Wait lang. So guys, yan na, 450,000. Pwede nyong pang leisure. Pwede nyo pangingisda, pero kailangan ng permit. Pero maganda siya. Kakaiba siya dun sa ibang mga bangka dito. Okay, so diretso biyahe ulit tayo guys. Hi guys, finally nakarating din tayo. So nandito na tayo sa bahay. So almost 24 kilometers actually. Tingnan natin kung ilan yung
natira sa battery. So battery is 48.5. Medyo hindi naman uminit. Yung hub, medyo uminit ng konti. Pero considering 48.5, nag-start tayo ng 53 point something. So 5 volts lang. Pwede na to. Okay, so after this vlog, itutur ko kayo kung ano yung mga ginamit na materyales, kung ano size, tapos kung magkano yung nagastos ko. Hi guys, welcome back. Ayan, binaklas na natin muna yung ating Q1 dito sa sidecar niya, no? Kasi lilinisin natin to, tapos sprayan natin ng kulay, ano ba maganda, puti or pula? Pero pula, actually pula lang yun nandyan. So sprayan natin to ng pula. Pe-prepare ko muna, bali liha onte, punas onte para maganda siya. Actually wala akong timbangan dito, no? Pero based sa manual tansya ko or estimate, it's around 20 kg. So plus 20 kg siya sa ating weight ng Q1 natin. So kung ako 70 kg, so plus 20, so 90 kg na agad, kaming dalawa pa lang. So after nito mapinturahan, lalagyan ko to ng upuan dito. Pero ang upuan niyan, ito Hawaiian. Yan, native style tayo. So ganyan, puro Hawaiian yan hanggang doon. Okay, so simple lang para matipid. Okay, so once again, yan yung ating Q1 sidecar. Yan. Actually, sukatin ko na kaya, para magka-idea kayo. Wait lang. Kukuha ko ng metro. Wait lang, kuha tayo metro dito. Ayun. Yan, for your info, ang sukat ng sidecar natin, yung length is, ayan, 38.5. Let's say 39 inches by 24 inches. So kung kasama yung gulong, it's around 28. Diba? 29 inches kapag kasama yung gulong sa sidecar. Okay, tapos yung taas naman niya is 12 inches or 1 feet. Total weight is estimated around 20 kg, Tapos eto 20 mm or half inch kung tawagin. Schedule 20 para medyo manipis. And then ito angle bar. So may tatlo siyang dito, tubo sa ilalim. So ang gagawin ko diyan, lalagyan ko rin yan ng kawayan. Nakasampay diyan yan. Ayan. Isipin niyo kawayan yan. Okay? So ayan, puro kawayan yan para native tayo, province style. Okay? So sige, bugahan ko muna to ng color color red or color white. And then let's see the outcome maybe after 1 to 2 hours. Okay? Thank you so much. Hi guys, welcome back. So ayan na, super spray. Okay? So first of all, i-spray natin siya ng white. Nalinis na natin yan, yung sidecar natin. Tapos ngayon, spray natin siya ng white, and then after ng white, spray natin siya ng red. Okay, so yeah, start na tayo. Pag di magko-comment pala kung paano yung tamang process sa painting, please comment down below kasi hindi po ako expert sa painting at talagang pag nagpaint ako is talagang spray lang. Okay, thank you po. Dito. Ayan na. Ayan na, tama na. Last na to ha, last na ha.
Nagbablog pa si Daddy. O, dito. Huwag ka lumapit. Dito na lang. Dito. Kasi hindi pwede dun sa ano. Ito lang, ayan lang. Kaya pala kumuha ka ng mask. Nakadali picture ko ka na. Kumuha ka na ng cellphone mo. Wait. Dito. Wait lang. Wait lang. Isa lang ganun lang kaya. Kaya mga isa lang ha. Wait. Isa lang ha. Ito lang, mula dito hanggang doon, okay? Pagkatapos yan, tapos na ha. Go. O, yan na lang. Last na to ha. Tapos si Daddy na ha. O, yan na lang. Pababa ha. O, pababa. Last na yan. Last na ha. Malayo. Ganyan lang. O, sige. Okay na. Hi guys. So, yan na. Medyo tapos na yung white natin. Yung white actually parang primer natin, ano. So, first coat, ano, parang professional. Anyway, so yan na yung white natin. Medyo nagkaubusan, ayan. Pero okay lang kasi itong part na to, tatakpan din naman natin ng kawayan yan. Pero sprayan natin yan ng red later, yan. Yan, may red pa tayo dito. Silver red. Okay, so patuyuin lang natin to siguro mga after 30 minutes. Bugahan ulit natin ng bagong spray paint na color red. Okay. Yung pagka-red nito, nakalagay dito is silver red. I'm not sure kung parehas siya, pero sana maging almost same siya ng color para maganda pa rin yung okay pa rin yung blending ng color. Okay? Sige, stay tuned po ulit. Salamat. Hi guys, so finally, eto na yung red talaga. So, spray na natin siya. So, hopefully maging okay yung resulta. Okay? Hi guys, ayan na. Tapos na. Nakadalawang cans tayo ng spray paint. Kinulang ano. Yung bandang ilalim wala. Anyway, eto to. Wala tong mga to. Anyway, matatakpan naman yan ng kawayan. So, okay na yan. So, importante yung gilid, harap, ibabaw yan. So, red na red tayo. Okay? So, ayan. Pati yung fixing, kinaloyan na rin natin. So yan, siguro mga after 1 hour, ikakabit ko na yan dito sa Q1 natin. Babalik natin para makita nyo na yung final product natin. Okay? Okay guys, so mamaya ulit. Salamat. Hey guys, so finally, natapos din natin. So ito yung upuan. Ito naman yung tapakan. So bamboo lang yan or kawayan. Nilagyan ko lang ng cable tie. Yan. Para ma-fix. Kulang pa yan. Bibili pa ako ng mas matabang cable tie. Ito nga pala yung nasira kahapon. Okay yo. Yan. So bali pinawelding ko na lang to doon sa center peg nya. Tapos yan na. So mas maganda na yung tapakan natin. Okay. So yan guys. Ito na yung Fido Q1 with sidecar. So, stock motor, pero black controller. And then, battery natin dito. So, 48 volts yan. Pwede rin 36 volts. Pero, 48 volts yung ilalagay natin. So, walk around tayo. Okay. Dito tayo sa National Road eh. Dapat dun tayo sa garahe natin. Pero, wala pa tayong garahe. Wala pa tayong matinong workshop. Okay, so ayan. Tignan nyo yung clearance yan sa ibaba. So halos kung ano yung clearance ng Q1 natin. So ganyan din yan. Okay? Okay ba? So lahat ng nagastos ko is
sa welding, kasama yung materials is only 3,000 pesos. So mura na siya kasi medyo na-excite din yung gumagawa at bigla niya ring kinuha yung deal namin. So dapat nga 5K pero sabi ko pwede ba 2,500 na lang? O sige, deal tayo sa 3,000. Tapos yun, so ginawa na niya agad. So ayan. Once again, this is a half-inch pipe, schedule 20, hindi ganun kakapal, so hindi ganun kabigat. And then etong round bar na to is 10 mm. Okay, then flat bar. Then yung lahat ng fixing doon puro flat bar din. So meron tayong ilang fixing point, 1, 2 sa baba, 3, 4. Okay. So sa testing naman namin kanina, so okay naman siya. At kaya dalawang adult and then isang bata. Siguro magre-range test ako sa next video ko na may dalawang sakay na adult and then isang sakay na bata. Okay, hindi ko na ito lalagyan ng bubong kasi masyado nang mabigat. So ano na lang, payong na lang kapag medyo mainit or kapag umuulan. The total weight, so ito nasukat natin siya around 20 kg estimate, and then yung kawayan nasa around 2 kg. Okay, so total nasa 22 to 23 kg yung sidecar with kawayan. Okay, so once again, this is the Fido Q1 with sidecar. Okay, this is MSK Online Store, MSK Genmer, Makoy Maniego. Kung meron po kayong tanong, please comment down below or message nyo kami sa page namin, MSK Online Store, MSK Genmer. So ito na, final test na to, no? Tatlo kami, ako, anak ko, tas yung asawa ko. So tatlo kami, yan, tatlo kami mabibigat. Okay, siguro total namin 70 plus 30 plus 60 ay 160 kg. Check natin kung kakayanin. Okay, yan. Oh, yan na yan, ha? Yan. Okay, go! Ay, kayang-kaya. Hi guys, kita nyo, no? Tatlo kami, ano? So ang tataba namin pero nakaya pa rin. Malakas talaga yung yung black controller na 18 amps. Okay? So thanks guys for watching. Kung may tanong kayo, please comment down below or message nyo sa page. Sasagutin ko yan kung anong mga katanungan nyo about dito sa Fido Q1 with sidecar and upgraded controller pero stock yung hub. Okay? Alright, thank you guys. So happy fiesta yan sa amin. May 21, 22.